Praise God. Hello, sound check. Pakibuklat po yung mic. Praise God. Atire. Praise the Lord. Thank you, Pastor Francis. Thank you po, Pastor Jess, for leading us a prayer. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi sa bawat isa. Amen. Sino po ang blessed magsabing praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Nasa pag-aaral po tayo ng Run the Race, no? Pangatlong Sabado na po ito. At masarap po ang tumakbo, lalo na kung tayo isama-sama, lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya. Amen. Kaya ako nasasabi ito, nandito po ang aking mga family. Yung tatlong babae po galing po ng Amerika, yung iba galing po ng LA. Lele Angeles. Anyway, God is good. And I hope bawat family po natin, mawin po natin kay Lord. Because all the things that we are experiencing here on earth are just temporal. Let us focus on things above that are eternal. Amen. Sabi po nila, wala kang madadala sa langit, pero meron po. Ang mga mahal mo sa buhay kung pakikilala mo si Jesus. Amen. That is how we run the race po. So napag-aralan po natin, unang Sabado, we run the race with focus. I hope hindi po tayo nadidefocus po. There are so many things po ngayon in our time that can make us out of focus sa takbuhin po ng ating buhay. Always remember this, na lagi ko po sinasabi po sa inyo, na, excuse po, na tayo po ay hindi lamang po ang goal ng Lord ay tayo pumunta agad ng langit. Bagamat gustong-gusto po niya lahat ng tao masave, pero kung isipin niyo po, kung gusto lang ng Lord na tayo iligtas, dapat nung tinanggap natin si Lord, umuwi na tayo sa langit. Pero bakit hindi pa niya tayo kinukuha? Merong pinapagawa ang Lord. Meron tayong purpose, may mga layunin po tayo, meron tayong karera sa buhay, meron tayong takbuhin sa buhay, meron tayong race sa buhay that God has set before us. And that is why we need to focus on that. And I hope na talaga pong tayo po ay mag-grow dito. We need to run the race with focus. Always focus your attention to Jesus. Maaaring nadide-focus ka sa mga social media, sa cellphone mo, o sa mga kung anong bagay-bagay po ngayon. Napakarami po mga bagay-bagay na pwedeng puntahan po ngayon sa mundo. Marami pong mga balita, pwede kang ma-out of focus. O kaya po sa pangangatawan po natin, dahil nagkakaedad na po tayo kung ano yung lumilitaw, kung ano yung nararamdaman po natin. But ang sabi po ng Bible, no, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba? So, last week po, napag-aralan po natin, run the race with endurance. Na kapag may pagsubok po tayo, let us endure para mag-grow po tayo, mag-grow yung endurance po natin, and that yung ating character ay ma-develop po. Amen. So, there are so many things that we need to endure, and sabi po ng Panginoon, those who endure until the end will be saved. Meron po akong napanood kamakilan lamang po, no? Inaano po ito nung isang artista na pinopromote niya itong Once Saved, Always Saved. No? Pinakinggan ko po yung explanation nung isang, ewan ko kung pastor po siya, na yung those who endure until the end will be saved. Yung endurance lamang daw po doon, basta ano ka lang daw hanggang balok tutwa actually. Ang sinasabi niya, kapag nag-endure ka kanya, nanatili ka, pinagtrabauhan mo na ang salvation mo. So, hindi na siya by grace. No, napakamali po. Actually po, kaya nga those who endure until the end, ibinigay na sa iyo ang grace, pinatawad kayo ng Lord, nasa iyo na ang Holy Spirit, ngayon, manatili ka. Ang manatili, ang sabi ng Panginoon sa John 15, if you abide in me and I abide in my words, ang sino mang mananatili sa Panginoon, hanggang wakas siya ang maliligtas. Yun po ang ibig sabihin po ng those who endure, na kahit anong problema, anumang persecution, anuman po yung ating nararanasan sa buhay, lagi po nating tandaan na manatili tayo sa Panginoon. Kahit po nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, huwag kang aalis kasi walang pwedeng magpabago sa iyo, kapatid, at walang pwedeng magligtas sa iyo kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen po ba? So tonight, let us study ang ating pong third topic, run the race without baggage.
Run the race without baggage. Nakakita na ho ba kayo na tumatakbo po sa isang, kahit po yan sprint or marathon, kung papansinin niyo po, wala silang daladala, yung damit po napakagaan. Sabi nga po ni Pastor Isan, halos bikini na lang daw po yung suot-suot po nila. No? Tapos sabi naman ni Pastor Jim, baka kang tutugi kayo, lanong malan. Masakit. Nung lanong malan, kasi papaspas lang. Hindi lalo kang makapulay. Kakapang panganan ko niya, barang alon Tagalog, di po natin dyan. But my point here is, wala kang nakikitang tumatakbo, nakikipagpaligsan ng takbuhan, na meron po silang dala-dala. Amen. So tonight, let us study this verse again from Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the light of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na lumipas po at ngayong gabi, we are gathered here as one family, one church, so God, under one Spirit, one Lord, one baptism, one Father, and Lord, one God, to praise you, to worship you, and to thank you for all the things that you have done, and to thank you for all the things that you are about to do, Lord. Even tonight, Lord, we worship you, we thank you, Lord. Alam po namin meron kayong gagawin. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami. You are our teacher. Open the eyes of our understanding that we may receive the fresh revelation, the true revelation from your word, that we may be transformed, be changed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, Father God, let there be healing, let there be deliverance and salvation be upon your people tonight, Lord, lalo na po sa aming mga first-timers. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name, we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So 3 linggo na po natin binabasa po itong verse na ito. No? At may mga, yung crowd of witnesses po natin, ito nga po yung mga examples of faith na kahit nag-endure po sila till the end. In fact, mabasahin niyo po ang Hebrews chapter 11, many of them, hindi nila nakita yung pangako ng Diyos, and yet they stayed faithful until their last breath. And that's why, sabi ng Hebrews 11, sa bandang huli po, God was not ashamed to be called their God. Because they were so faithful, even though they did not see the promise of God came to pass in their lives. Amen. Sabi po ng Diyos, alam niyo po, noong una ko po mabasa ito, sabi po dito, hindi nahiya ang Diyos na siya ay tawagin siyang Diyos nila. Palagay niyo ho ba, kapag tinatawag natin ang Diyos ho kaya, hindi siya nahiya sa atin o hindi kaya siya nahiya na Diyos natin siya o pinagmamalaki niya tayo? Alam niyo po, yung mga kinahiya po ng Diyos, yung kapag kinahiya mo rin ng Diyos. Kapag kinahiya niyo ako dito sa lupa, ikahihiya ko rin kayo sa langit. Amen ho ba? Because these people, kahit na sila lang po yung mananampalataya, katulad po ni Abraham, na natili po silang tapat sa Diyos. Amen. Kaya nga po, we have examples of faith. Tanggalin daw natin, let us strip off every weight. Tanggalin natin lahat ng pabigat that slows us down. Napakarami po niyan. Ano man po pabigat po yan, marami ho, no? Yung iba po sa inyo, sa atin, did you know na kung minsan nag-i-enjoy kayo pero pabigat pala, it slows you down sa yung growth spiritually, and then it defocus you from the race that you should be running daily. Halimbawa po, social media, no, ilang oras ka sa social media, o kaya tonight, o kaya bukas, dahil nagsimba ka na ngayon, bukas, movie marathon. Pag movie marathon, ilang movie po yan? Alam bisang magsalita, alam bisang payalatan. No. Alam ko ata, 3, no? Ganon. 6 daw. Meron ako narinig dito, 6.
Tignan nyo ho yun. Those are things na parang nag-e-enjoy ka. I don't know about you, no? Kami po napakadalang, siguro in a year, kaming magpapamilya, manunod po kami ng movie. Siguro, katulad po ngayon, nanood lang kaming movie because of Christmas season. Wala, siguro 2 to 3 times lang in a year. Sama-sama po kami. Ako po kasi, hindi ako mahilig manood ng movie na mag-isa, gano'n. Ngayon, ang tao, sanay na. Alam niyo po yung kahit na po yung may mga kakilala ko na nanood ng sine, mag-isa po sila. Alam niyo po, mag-isa ka nanonood, tapos comedy pinabi, nakakatulayan, amo kay sarili mo. Ewan ko po, pero ito po, kung minsan parang nag-e-enjoy yung flesh natin, but we don't know, ito yung mga pabigat pala sa takbuhin natin sa buhay. Especially the sin. Kung meron tayong mga secret sin, yan po, sabi diyan, that so easily trip us up. Alam niyo po yung trip us up, ano po yung, paano natitrip po? Kapag po ang bahay po ninyo, bumili na kayo ng bumili ng aircon at hindi nyo pina-adjust ang mga kuryente, size ng kuryente nyo, lalo na po yung inyong breaker, magtitrip po yan kapag sabay-sabay po sila. Ngayon, parang mandar na naman, i-off mo, tapos on mo, andar yan. Pero magtitrip yan hanggat hindi yan tumataas yung ampere po niya. Kaya po hanggat dito, yung ampere po natin, yung faith natin, magtitrip po yan hanggat hindi yan tumataas. Sa kasalanan po na ine-enjoy pa po natin, kung meron po sa atin ho dito, I think wala na ho dito, ne? Kaya tarlak atin siguro, ne? Pero kayo nila, nakakasala ho tayo, no? Let me remind you again. But, it doesn't mean na tayo po ay nawawala sa salvation. Iba po yung nag-e-enjoy, nagpapatuloy sa kasalanan. I hope for many years na pinipreach po natin to pumapasok sa puso at isipan po natin. Huwag kayong agad mag-alala na halimbawa uminit ang ulo mo sa driving, uminit ang nakapagsalita ka sa bahay na hindi maganda, ay po malakwan ko. No, ang ano lang po ng Bible, alam po natin yung nagpapatuloy sa kasalanan. Amen, ho ba? Kasi po kung inaano po natin, babaanin natin sa sarili natin na perfect tayo para maligtas, wala pong maliligtas. We are all saved by the grace of God. Kaya lang, if you are truly saved by the grace of God, you have the heart to overcome all the powers of the enemy, especially po yung sin, yung temptation na binibigay po niya sa atin araw-araw. Amen. Sabi po niyan, no? And then let us run the race with endurance. Na-discuss po natin to. Let us run with endurance the race God has set before us. Sino po ang nag-e-endure ngayon? Kahit po nag-e-endure tayo, napag-aralan po natin sa Romans at saka po sa James, kahit nag-e-endure tayo sa ating mga problema, we can still enjoy. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Amen. So, number 1, run the race without baggage, meaning never compromise your faith. Yung kapag ikaw ay tatakbo na walang baggage, baggages po yung pabigat po yung mga bagay na nakikipag-compromise ka. Pag sinabing nakikipag-compromise ka as a Christian, binababa mo yung standard ng isang Kristiyano. Amen. No, yung pong, ay total, occasional lang naman. Makikiinuman ka dahil occasional lang naman, birthday. So, binababa mo ngayon yung standard. Tayo po, we are called to live a righteous life daily without compromise. Total, madalang lang naman. Yung pong mga ganyan. Ano pa ho, yung compromise na, ay, birthday ni ano ngayon, hindi mo na tayo mag-church. That is compromise also. Pastor, once a year lang yung ano. Alam niyo po, pag nag-church kayo, hindi po mauubos yung 24 hours para hindi kayo makahabol sa birthday. Unahin niyo ang Lord. Napakasimple lang po ang utos ng Panginoon para hindi po tayo magkulang. Sabi po niya, if you seek me first, my kingdom and my righteousness, all these things shall be added unto you. Lahat ay may idadagdag po sa inyo. It's very simple po. And yet we compromise.
Sa mga negosyo po, narinig po natin yung mga kapatid po natin no, sa mga Gutierrez, kung paano pong top 4 po sila na mga seller po ng beer alak dito sa Pampanga. Top 4. Alam ko po yan kasi yung kanilang tindahan na yan, dati iba po yung may-ari, dinideliveran po namin ng tinapay po yan. Napakalakas po niya. Kaya po niya, yung pag-deliver po namin ng tinapay dyan, kaya po niyang ipaubos ang 200, 300 loaves of bread in a day. Ganyan po siya kalakas. Lalo na orang miminom karakalda. Pero they've learned as they run their race, nagmamature po sila, they've learned na nangusap ang Lord sa kanila na kailangan iwaksi po nila. Napakalaki po ng kita po nila. Pero merong ibang ginawa ang Diyos sa kanila without any compromise at mas maganda po ngayon, nakakatulog ka ng mahimbing. Nakakatulog sila ng mahimbing. No, dinagdagan po sila ng product na bigas. No, ano pong mas malakas na consumption? Beer o bigas? 'Di ba? Only rice. Pero yung iba sa atin nagtitipad na one rice na lang. One rice cooker. No. Ganun po kayo kalakas kumain. So sabi po dito sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag natin gayahin, huwag natin kopyahin ang pag-uugali ng mundong ito. Ano ba pag-uugali ng mundong ito? Mahilig po sa material na bagay at walang panahon sa Diyos. Ito pa ho, natatakot sa mga pangyayari. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, katulad ng ating napinawit kanina, I'm no longer slaves to fear. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat mananatiling takot. Papasok ang takot. Opo, kung ako tatanungin niyo, kayo pa saan natatakot? Natatakot din po, lalo na po noong 2025, ilang beses po akong, parang sabi ko, 1 year na akong dinudugo, parang ang pinapasok ng diablo, mamamatay ka na niyan, wala na, pumayat ka na ng pumayat, wala nang ano niyan, hindi ka na, pumasok po ang fear. Remember po yung naikwento ko sa inyo, pag pumasok ang fear, papasok ang depression, papasok po yung hopelessness. But I thank the Holy Spirit, kasi sabi ng Lord, ang Holy Spirit will remind you all things. Remind niya sa akin, nakakalimutan mo na ba na ikaw ay anak ng Diyos? Use your authority, your God-given authority. Tumayo po ako noon, kahit po, I think nasa 62 lang ang aking hemoglobin nung tumayo ako. Sabi ko, kayong mga demonyo, kung Satanas, kung nandyan ka, kasi Satanas hindi naman po omnipresent yan eh. Sabi ko ganyan, you are under my feet. You are under my feet dahil yung authority binigay sa akin ng Panginoon ay galing sa Kanya. Kung maniwala ka nita? That we are, sabi po ng Bible, we are seated with Christ in the heavenly realms. Tayo'y kasamang nakaupo. Ibig sabihin po nun, kung ano ang authority ni Kristo sa Kanyang trono, ipinagkaloob sa iyo laban sa diablo. Amen. Kaya nasa sa atin lamang po kung tayo ay patatalo. Ibinigay na po sa atin. And that's why kung minsan, natutokso tayong mag-pray, na Lord, tulungan mo ko din. Lord, palisin mo yung diablo. Lord, palisin mo ito. I have given you authority. Lumaban ka. That is how you run the race. Kaya sabi ni Paul, nung bago siya mamatay, I have finished, I have fight the good fight of faith. I have finished the race. Kasi ibig sabihin niya po doon, he fought the good fight of faith, he finished the race, and he kept the faith. Kung ikaw ay may pananampalataya, patuloy kang lalaban, patuloy kang tatakbo. Kapag lumaban ka, siguradong panalo ka. Hindi katulad ng mga taga-mundo. Konting problema lang po yan, iinuman, konting problema lang, depressed na. Pero ang Kristiyano po, hindi ka dapat nadidepress. Kung madidepress ka man, alam mo kung paano mo yung labanan. Yes, na-depress po ako. Binigyan po ako ng susi ng Panginoon paano po yung labanan. Because I am a child of God. You are a child of God. We are children of God. Amen. So, but let God transform you
into a new person by changing the way you think. We can only be changed kung tama ng ating pag-iisip. Remember, yung changing the way you think, that is metanoia. Ano po ang metanoia? That is repentance. Repentance is metanoia, changing the way you think about God, you think about sin, changing the way you think about yourself now in Christ. Na ikaw ngayon, palitan mo na ang pag-iisip mo, hindi ka na makamundo, hindi ka na makasalanan, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen po ba? Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kaya nga po dito, hayaan po natin baguhin tayo ng Panginoon by changing the way we think. We can only change our mind, now we can renew our minds through the powerful Word of God. Kaya sabi po niya kay Joshua, sa Joshua 1:8, si Joshua po kasi takot na takot. 4 million Israelites ang minana niya kay, more than 4 million ang minana niya kay Moses. So dahil takot siya, sabi ng Lord, di ba, I commanded you, do not fear. Huwag kang matakot. Ang sabi, ayun po, Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you. Pero dun sa verse 8, ang sabi po niya, paano mawawala po yan? Meditate on my word day and night. Para mapalitan po. O nga, ako pala, hindi lang ako ordinaryong tao, kasama ko ang Panginoon. Always speak the word of God. Remember, Proverbs 18:21, death and life is in the power of the tongue. We reap the consequences of what we say, what we speak daily. It's either you speak blessing or curse. Meron pong consequences lahat po yan. Amen po ba? Numbers 14:28. I will do the very thing I heard you say. Gagawin ko mismo ang bagay o mga bagay na lagi mong sinasabing, sabi po ng Panginoon. Ayan po, nababasa niyo po lahat ng yan. Those are very important reminder po sa atin na para makita po natin kung sino talaga tayo ngayon. So that we don't compromise our faith. We don't compromise ourselves as a child of God. Amen. Ang mundo po, sabi niya, kopyahin mo ko. Napapansin niyo ba kung ano ang uso, ang dali pong, yung ibang tao, ang dali pong makiuso kagad. Pansinin niyo po sa damit. Sino ang madaling madala ng uso kapag mayroong bagong pinapauso ang mga artista or mga celebrities? Baluya kasi may tamo may meeting tamo Mga kabataan po. Pansinin niyo po, just, I think 2 years ago, nag-umpisa na pong lumuwang uli yung mga pantalon. Hindi na po sila masikip. Alam niyo ba yun, sinusutan. Kasi kapatay ng uso yan, kaya ba't mapapansin niyo po yung mga kabataan, sila lang palang yung mga, ang luluwag, yung mga suot nila. Yung iba po, parang 2 palda yung suot Napansin niyo ba yun? Ewan ko po, uso na talaga ala na pong manong yan Kanito, mahalan mo, tatawagin kang manong, kung hindi bagay yan, kanong mo. At ano pa, yung gupit mo, ala na rin manong yan Hapansinin nyo? Ala nang manong yan, hanggang itang mititagan na mo, keniya. Kaya ba't isang kalbuya keniya, pong keniya, makasagiyang. Ala na pong manong yan yung pong urod ka ng broccoli, sabi ni Pastor, alam yung urod broccoli? Tapong makakayagan kaya ba't makanyin? Urod yung broccoli, yan po pang naning kakambal ng broccoli. Nung pakuli cauliflower yan Kung ano po yung nauuso, nakikiuso naman po tayo. Bakit tayo nakikiuso? Kasi gusto nating maging accepted tayo ng society. At kung minsan naiinggit tayo, ako rin gusto ko nasa uso ako. Alam niyo po tayo pong may edad na. Pag nakiuso na tayo kung anong suot ng kabataan, pag sinuot na po natin ang mga kabataan din nila susuot, magpapauso na naman sila ng iba. Sasabihin nila, bala matwa ka, makanya ka susulod. Di ho ba? Pero alam niyo po, kung may mga kabataan sa inyo, yung mga usong-usong yan, umiikot lang.
Umiikot lang po kung napansin niyo po sa mga pantalon na masikip, tapos bell bottom. Yung bell bottom po nung 70s, talaga pong maluwag. Hindi mo na makita po yung sapatos, yung paa. Ang maganda po nun, dahil walang sasakyan yung mga tao, malinis po yung daan. Papalisanda ni Kay. No, kapag linaban po natin, binabrush po natin yun, di ba? Kasi gagabon niya. Lalo na kanita, puro gabon pa, wala namang semento. Napansin niyo ho ito? Pag sinabi ng isang commercial, obey your thirst. Ano po tinutulak nun? Yung sarili mo. Obey your thirst. Just do it. Anong sabi po ni Donna Cruz? Donna Cruz ba yan? Ano po yon? No, kapag tumibok ang puso, sundin mo. O ita, sinunod, may nga pariwaraya. May kasawa yung alaking oras. Ano po sabi ng Jeremiah 17:9? The heart, the emotion, the heart is deceitful above all. Ay, above all things and beyond cure, who can understand it? Ang puso na wala kay Kristo, mapanlin lang po yan. Ang mundo, sasabihin niya, just do it. No? Obey your thirst. Ano pa ho? Kano ang tinutubok ng puso mo, sundin mo. Marami po, mapapansin niyo po yan, mga subliminal messages sa mga commercial, sa mga movies, para ikaw ay pumapasok sa isip mo, ang isip mo nadudumihan, natatransform. Kaya nga po, napakahalaga, every day we read to read the Word of God para ma-wash po ang lahat ng nakita po natin. Ma-focus tayo muli sa ating takbuhin sa buhay. Ma-focus tayo muli kay Jesus. Amen. So ang world, sabi po niya, copy me. But God says, be transformed. Be transformed. So with a new mindset, you'll run smoother, lighter, and way more productive. Sa 1 John 2:15-17, sabi po dito, do not love the world or anything in the world. Iba po kasi yung I like this. Kaya ngayon po, halimbawa, yung sapatos gusto mo, no? Mali pong sabihin mo yan that I love this. I love your shoes. O pakasalan mo na, sige. No, nothing is wrong if you like this house, if you like this car, if you like this clothing, if you like this phone, but then something is wrong if you love them. Amen. Something is wrong if you love them. Sabi po dito, kasi mayroon nang nagiging kahati ang Diyos. Sabi po dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kung mahal mo yung mga bagay-bagay sa mundo o yung makamundong bagay, mahal mo ang mundo, yung pag-ibig ng Ama ay wala sa'yo. Maliwanag ho ba ito? Alam mong nasa iyo ang pag-ibig ng Ama kapag wala kang sentimental sa mga bagay-bagay sa mundo. Amen po ba? Tayo po, mga panahon po natin, no? Ako po, mga parents ko nandito. Yung mga edad po natin, mas sentimental ho tayo. Ako po, nandito ngayon tatay ko, live. Hindi ko po makalimutan sa San Luis, pinapanik po nila yung papag. Dahil ano po, yung hagdan, meron pong makaragay sa biyenta. Kaya kapapangan po ito yung makasalabat at pitalanan. Happy na po ito. Sabi po nung isa kong tito, o kuya kanya, lagarian tanya mo, may lagarian, multo ka nakatangkayan. Alam niyo po, ginawa po nila, pinasok po nila sa bintana. At tatanda na may paitatay. Pinasok sa bintana. I was 4 years old po noon. Nakita ko po, sabi ko, no, nanuitan niya ako. O yan, nilani tambal eh. May lason eh. No. Mama ko nga, dahil ang kwento po niya ng mama ko po saan ho, no, dito po nung nasa Lourdes kami, kailan lang po niya, I think 2 years ago lang niya sinabi po sa akin to na, nung nasa Lourdes po kami, pinapaalis na pala kami sa inuupahan po namin. Kaya pala napilitan siyang kumuha ng bahay sa Palmera. Ang layo po. Maglakad kami lang. Palmera, Villa Dolores, tapos Villa Angela. Trabaho ko po noon, no, madaling araw. Maglakad ka.
Bala mo, mabilis kang maglakad eh. Bala mo ting tutukiki kang... Kaya nung nag-asawa po ako, tinry po ng mama ko na tulungan akong bumili ng bahay sa Palmera, ilang street hanggang Nanamita. Pero ang puso ko talaga, ako sa akin, may malaot. No, malayo po. Dapat po, sabi nga ng ate ko, hindi kami makabili-bili ng bahay sa ibang lugar kasi yung sentimental nung Palmera. Na parang siya yung nagligtas sa amin nung wala kaming bahay. Ganun. Yenny, buri mo na yung pisalima. Salita ng bayong. Tinatrap ko po siya. No, my point here, do not love the things ng mundong ito. You may like it, lalo na po, sa example ko nga po rin pengari ko, because of the sentimental value. No, pero pag sinabi ng Lord, move on. You need to move on. Kasi pag hindi ka mag-move on, yung kakasentimental mo niyan, ang gana ka mo, Ken. No, dito ako pinanganak, dito sa kubong ito, dito ako lumaki. O imbis na dinanak ang bayong batong bahay ng Gino, ng Gino, ang gakapabunin kayang kubo, paniniyang tatapalan. Because of sentimental value. Ilan pa ho sa atin dito, na-preach ko na po ito sa inyo, yung ang ganda ng cabinet nyo, 4 seasons. Nandoon yung mga kubyertos na napakaganda. Nandoon po yung mga, pero yung pinggan ninyo, araw-araw na ginagamit ninyo, kinanyaming kutsara, dudurot siya, balamis pinawin niya. Kasi seli niya mo geng LA. Dudurot siya. Para kayo, may dinan niya pang tissue, bangay dumurot. May lilang nga kasi I experience me po yan. No. Yung misis ko po, meron po siyang minana na talagang pure silver, ang ganda-ganda. Ang ganda po, ang bigat po, pure silver. Ang gayan may gagamitan. Sabi ko kaya, kabisa-bis salitan lang, minana pa daw niya yung sa lola niya. Ole mo yan, upo taming rapture, nanantala. Do not love the world and the things of this world. No, tawa-tawa po tayo, but this is true. Because if you love the world, the things of this world, the love of the Father is not with you. Salita niya kanya naman. Sabi ng ma ko. Hindi siya makapaniwala na sinasabi ko ito ngayon sa pulpito. Then sabi po niya dyan, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lust of the flesh, na gusto mong gawin ito dahil sa flesh, masarap ang ganito dahil sa flesh. Lust of the eyes, meron ng kapitbahay mong ganito, ay bibili rin tayo. Araw-araw nagpapagrab sila, pati ikaw nagpapagrab, hindi ka na nagluluto. Ano pong tawag dyan? Grabe ang inggit, no? Grabe ang inggit. Grabe po ang inggit, no? And the pride of life, para gusto mong ipagmalaki yung mga bagay-bagay na meron ka. Yung last of the eyes po ngayon, sino po sa inyo may mga Shopee, Lazada, tsaka yung Kapampangan po ngayon, Itemu. Napansin nyo yung mga cart ninyo? 99 plus. No? Kaya ako sinasabi to, yung Lazada ko, 99 plus na. Ay, masantingin eh. Add to cart. Ako masasalwan. O salwan ko, lapotangkay, meron ka pang 5 parcel doon sa ketang supa. Mo man bubuklat. Kasi balo mo na kung nanula rin. Nalilin lang po tayo ng ating pong laman. Sabi po dyan, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. Ang sinasabi po dito, kailangan i-prioritize po natin yung mga bagay with eternal values. Ang mga bagay, mga kubyertos nyo sa 4 seasons nyo, they are not eternal, eternal things. They have no eternal value. So ang pinag-aaralan po natin dito, ang nais po ng Lord, pahalagan po natin yung mga bagay na mayroong eternal value. Ano po yun? Yung una, relasyon sa Diyos. Relasyon sa kapwa, lalo na sa pamilya. Amen. Lalo na po sa pamilya. So the world's selling, sabi po diyan, the world's selling dreams, but God's offering reality.
Temporary highs versus eternal impact. Where's your treasure? Ano po ang treasure mo? Anong sabi po ng Lord? Where your heart is, where your treasure is, there your heart will also be. Ano po ibig sabihin ng where your treasure is? Kung ano yung pinapahalagan mo, yung ginagawa mong kayamanan mo, dahil mahalaga sa'yo kayamanan mo, kung ano yung pinapahalagan mo, nandoon ang puso mo. Amen po ba? Alam niyo po, naalala ko po yung kwento ng isang Chinese businessman na napakayaman po. Nakapagtayo po siya ng kanyang sariling shopping mall. Pero nung mamatay po siya, 10 po yung anak niya. At pinatawag na po lahat ng kanyang anak. Nung nanay po para magpaalam na sa tatay kasi mamamatay ng tatay niya dahil 90 plus years old na po. Nag-roll call po yung tatay. Nandyan pa si 1, 2, no, hanggang naging 8, 9, no, 9 na po. Nung 10, nandyan pa si ganyan. Nandito po ako. Alam niyo po sabi ng tatay, sinong nagbabantay sa tindahan? Kanya ho. Ang iniisip pa rin niya, mamamatay na lang siya, yung kanilang shopping mall pa rin. Sino nagbabantay daw sa tindahan? May mga ganyan tao po, mamamatay na lang, iniisip nila pera. Alam niyo po, kaya nga po pabigat yan eh. Hindi ka makausad-usad bilang isang Kristiyano dahil sa dami ng yaman mo. Alam niyo po, alam ko marami po sa Calvary Temple na pinagpapala kayo ng Lord. Pero huwag niyong ilagay ang puso niyo kung ilang milyon ang pera niyo sa bangko. Dapat handa niyong limutin yan, handa niyong iwan yan, kahit bago yung bahay niyong napakalaki ngayon, no, handa niyong iwan yan kapag dumating na ang Lord. Naalala niyo po yung pato. Na, Pastor, pag framing pato ko, balang dakal, balang ako mamasenso. Kaya malagong salita, umasenso po siya. Eh, hindi na nag-a-attend. Binibisita ng pastor. Sabi ng pastor, ba't di ka na nag-a-attend? Wala pong magbabantay sa pato. Ilang beses. Eh, nung nag-rapture na, Lord, ako rin. Hindi, walang magbabantay sa pato mo. No, marami, nakakatawa po yung mga kwento, pero marami pong ganyan na mga tao po ngayon. Yung ibang tao po, hindi nila alam kung saan sila titira. May bahay sila sa iba't ibang lugar. Yung iba po, no, 40 yung sasakyan. Bumili ng sasakyan dahil gustong-gusto niya yung payong. Sabi ko, bakit payong mo pala yung burina? Ilan po sa inyo yung, buti na lang po sa CU po namin, meron po yung, dahil may kaya siya, inaanong siya ng bibili pa ng bagong sasakyan. Kaya na naman daw niya eh. Pero sabi ng Lord, wag. Kasi sabi niya, wapinan. Nung magkahikwa na, ewan ko kung ilan niya yung sasakyan, pa-jepe palup kaya na, kasi diretso yung garahe. Palwalkongan pa ba, kaya nga gamiting metongan. Kaya kung ano yung last in, last out. Kung ano yung laging nasa dulo, yun ang ginagamit. Kaya alam niyo, makontento ho tayo sa kung anong meron po tayo ngayon. No, kung minsan madaling magtanong sa Diyos na, Lord, bakit ako nahihirapan ngayon? Lord, bakit may pagsubok ako ngayon? Pero kapag pinagpapala ka, ba't di mo tinatanong ang Lord? Lord, bakit mo ako pinagpapala ngayon? Lord, bakit sobra-sobra ang aking pera? Sobra-sobra ang aking pagpapala. May nagtanong na ba sa inyo ng ganyan? Dapat magtanong ho tayo. Kasi po, lahat ng blessing may purpose. We are blessed to be. I hope pinamumuhay po natin yan. Amen po ba? Huwag po yung mamamatay ka na lang, isa pang kwento, no? Sabi pong ganyan ho. Dahil meron pong mag-asawa, yung lalaki po mayaman, napakayaman po niya. Pero hindi niya pinapahawakan ng pera ang misis niya ni minsan. Nung mamamatay na siya, ang sabi po niya, nasa hospital, nandun ang best friend ng babae. Sabi niya, love, ganyan, pag namatay ako, gusto ko lahat ng pera ko isama mo sa kabaong. Di ba grabe? Grabe po yung, so yung best friend niya, binantayan niya itong best friend niya na may asawang milyonaryo. So, to make the long story short, nung linibing po, meron pong linagay na box yung babae po doon sa libingan. Sabi nung best friend niya, ikaw naman kanya, huwag mo sabihin sa akin lahat, ilinagay mo dyan yung pera ng asawa mo.
Sabi niya, siyempre naman lalagay ko. Ano? Ba't mo nilagay lahat? Siyempre dapat maging tapat ako kanya. Binigay ko lahat. Pero wag ka mag-alala. Cheque naman siya kanya. Mauutak ka no. So no, siguro nasa ka, kung may kabilang buhay yun, tinignan ng asawa niya, pambira to, babalik pa ako sa mundo para pa-encash ito. Pero wala naman pong ganyan. Amen po ba? So, kaya nga po, nasan po ang treasure nyo? Sabi po ng 1 Peter 1:14 to 17, as obedient children. Sabi niyo po, obedient children. Alam niyo po, ito lang po, malalim na ito eh. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat obedient ka. Kaya nga, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Wag ka nang bumalik. Sinasabi po ni Peter dito, wag ka nang magpagkonforme, wag ka nang bumalik dun sa dati mong pag-uugali, dati mong pamumuhay nung nasa mundo ka pa. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Sa lahat daw ng bagay, anong klaseng bagay? Sa lahat ng ating ginagawa. Tayo po'y dapat maging banal. For it is written, be holy because I am holy. Marami po nga yung mag-preach po nito dahil it is impossible daw na maging holy. That is true. Half-truth. It is impossible to be holy if Jesus is not with you. It is impossible to be holy, to live in holiness, if the Holy Spirit is not with you. Pero hindi po sasabihin ng Diyos ito to be holy kung hindi siya posible. Posible siya kapag kasama mo ang Diyos. So since you call on your Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Sinadya ko po ito, no? Na ilagay po yung verse 70 para makita natin buong context. The context is sinasabi po ni Peter, ang Diyos natin banal, dapat ikaw namumuhay ka ng banal as obedient children. Now, bakit? Sabi ni Peter. Sa verse 17, sinabi ni Peter, kasi hindi ka taga rito, hindi tayo taga rito, mga foreigner tayo, mga pilgrims tayo, mga manlalakbay po tayo. Amen ho ba? Kapag manlalakbay ka, naglalakbay ka, hindi ka magdadala ng maraming gamit. Naalala ko po nung inakyat po namin ng bundok Arayat, no? Overnight po yan. First time po nung ilang mga kasama po namin na mga kaklase po namin noon. Kung ano-ano po yung dinala niya. Ito pa yung worst. Yung suot po niya, makatopsider yung balat. Tapos naka-short. Sabi po namin, maraming cobra dyan. Kung tukayin ka. And then, ang dami po niyang bit-bit na bagahe po. Ang dami niyang tubig at saka baka mauhaw daw po siya. Well, totoo naman, pero pabigat po siya. Sino pong kakilala niyo, mag-overnight lang kayo sa isang resort, ang dala niya isang maleta. No. Di ba pabigat po yan? Kapag pumupunta po tayo katulad po ng, halimbawa, Siargao or Boracay, as much as possible yung dadalhin po natin, sakto lang at magagaan. Amen. Yung nagdadala po ng mabibigat, napaparusahan po. Kaya pag tayo po'y tayo po'y hindi taga rito, mga pilgrims po tayo. Sa takbuhin natin sa buhay, mahihirapan tayo kapag marami tayong bit. Ang ibig sabihin po nito, anong mga material na bagay, yung mga masyado mong sinasa puso, masyado mong treasure, nagpapabagal sa iyong pananampalataya, nagpapabagal sa iyong growth. Hindi ka nagbubunga. Dahil yan ay mga pabigat. So mga foreigner po tayo. We are citizens of heaven, ang sabi po ng Bible. Amen. Hindi po ba kayo masaya doon? We are citizens of heaven. Sa Amerika po, para maging citizen ka, ilang years para maging citizen? 5 years. Bago ka makapunta doon, saksakan muna po ng interview kung papasa ka. Pero sa langit, para makapunta ka lang ng langit, tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Citizens of heaven ka na. Amen. Tabalo ka ng alwalong bansang nga rin, daigdepeng langit, nakasagit munta. May mga visa pa na silang nalalaman. Ang pinaka-visa po natin, si Jesus. Kapag may Jesus ka, may passport ka na, may visa ka pa, welcome ka sa langit. So hindi tayo taga rito. Huwag tayong magbubuhat na kung ano-ano. Amen. So temporary earth, eternal heaven, live holy, live
like home. Paano ba sa langit? Hindi na stress, merong joy, no? Tayo po dito, ang kakaiba lang dito sa lupa, maraming problema, maraming hindi maganda, pero live like home, yung karakter natin dapat hindi nagbabago. Kung paanong banal sa langit, banal din tayo dapat dito sa lupa. Number 2, run the race without baggage, meaning avoid comparing yourself. Alam niyo po yung nakiko-compare mo, ano bang mas masating susulod yan yung kain? Mas masating yata yung sapatos ko yan yung kain. Mas masating yata yung urod ko kang kaya. Kanino ka pa urodan? Ay, kaya nakakain pa urodan, ang kanyang kaurod, biasa itang manurod kaya ka. You are comparing yourself, no, that is, nakafocus ka sa flesh. Nakafocus ka sa sarili mo, at nandyan na po yung jealousy, at saka po yung envy. Ang sabi po ng Galatians 6:4-5, each one should test their own actions. I-test daw po natin, ano ba yung klaseng action na meron ako ngayon? Ano ba yung pamumuhay ko ngayon? Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Dapat tinitingnan daw natin ang sarili po natin. In fact, sabi po ng Bible, I think Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Isa lang po ang binabantayan natin. We don't compare ourselves, no? We compete with ourselves. No, dapat mas nagiging better kesa ngayong 2026 kesa nung 2025. So without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. So it is intentional po na dapat hindi ko kinukumpara ang sarili ko. Kung minsan, lalo na kapag sa mga reunion, class reunion, ma'am, hindi mo maiwasan may mga comparison. Kamusta ka na? Ano na yung buhay mo? May bahay ka na ba? May anak ka na ba? May asawa ka na ba? Ano ang kotse mo ngayon? Pero yung last time na kami, high school reunion, isa sa mga kinumpare po nila, nagulat po ako ganitong ang mga tanungan. Yung asawa mo ba? Siya pa rin ba ang asawa mo? Sabi ko, no? Parang naning naramdaman ko ngayon. Ganyan na ba ngayon talaga sa mundo? Naranasan niyo ho ba yun? Narinig ko talaga ito sa mga kabatchmate ko. Yapa mo rin ng asawa mo, makanya. O yung sagot na naman ng metong, alwane, pangatlo na actually yun. Iba po ang mundo ngayon. So do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our minds. Amen po ba? Kaya nga po, kapag kino-compare mo ang sarili mo, no, may stuck ka, buti pa sila. Lalo na sa high school reunion, buti pa siya. Tapos anong mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng self-pity. Makalunos na ako man, mapahila yan. Anong gagawin mo ngayon? Kristyano ka, sasabihin mo sa Lord, bakit ako ganito? Remember, we are pilgrims here. Temporary lang ho tayo dito, mga foreigners ho tayo dito. Pabayaan po natin sila, yumaman, umasenso, kesa sa'yo. Pero hanggat wala silang Jesus, ikaw pa rin ang panalo. Ang maganda na niyan, sabihin mo, dapat pag malaki mo, ako, wala akong ganito. Wala akong bahay, wala akong bagong, balang pong palakpak yuran, pak, makayintang kuran na bengi, kaya ba't bigla natin tinuknang, ako makagisang kanita? Kaya ba't tinuknang pila mo segundo? Prak, tak, prak, prak, tak, 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 tak. Talaga mo. What biras sa akin, Nawa rin na ako. Ano ko rin, kayong asawa, So, yun nga po. So, magse-self-pity ka ngayon. Instead, dapat pagmalik mo, wala nga akong bahay, wala akong ganito. Pero, ang maganda nito, matatanda na tayo. Pwede mong sabihin to, ilan na sa atin ang namatay na. Sigurado sa mga batchmate nyo, atin ang dedu. Malyaring ala. Meron ng patay. Ikay, metin Nino kayang tutugi kaya katamo, amo kaya. Yako, diyan ako na yung tutugi mo pa kanita. Kung ako ang susunod, alam ko, uuwi ako sa langit. Hindi dahil mabuti ako. No. O ineuran niya yun, bagyo na. Hindi dahil mabuti ako, dahil mabuti si Kristo sa akin. Gusto niyo ba na kapag namatay kayo, makasama ko kayo sa langit? O di ba, may kapag evangelize ka ba, imbis na marinig ka,
Kaya, itang makatok ng kaya, kanya-kanya ka pa. Maglaram na ka, marine ka, pangahuli mo, ulo. Makalurus ako. Atin yung bayog sakin, nilang ng kaya ko. Yaku ang kaya ni tricycle. Putang kahit tumiri ka pakindalan. Kahit anong kalagayan po natin, kapag may Jesus ka, panalo ka, kapatid. Dapat ipagmalaki mo si Kristo, ipakilala mo si Kristo. Amen. Do not compare yourselves. Kung ikukumpara mo man, comparison mo, sila walang Jesus, kawawa sila, ako meron. Dapat i-share ko si Jesus sa kanila. 2 Corinthians 10:12, we do not dare to classify or compare ourselves, sabi ni Paul. No, hindi namin kina-classify or kino-compare ang aming sarili with someone who commend themselves. When they measure themselves by themselves, sila, mismo sabi ni Paul, and compare themselves with themselves, they are not wise. It is not wise to compare yourselves with each other. Uy, kamusta na ka? Sa ibang, alam niyo po, ang nakakalungkot sa ibang mga ibang simbahan, ang sukatan po nila ng kabanalan at sukatan po nila ng malalim ka na sa espiritual ay yung blessed ka materially. Minsan narinig ko po yung kanilang leader na pastor, sabi po nila, kapag 10 taon na kanya, hanggang ngayon naglalakad ka pa kanya, sasagasaan ka namin ng aming Mercedes-Benz at saka BMW, sabi po niya. Gulat po ako doon, libo-libo po nag-attend po ng conference na yun. Sabi ko, grabe to, kako. Napanood niyo ho ba yung gano'n na mga, no? Kapag 10 taon na Kristyano ka, hanggang ngayon naglalakad ka pa kanya. Ang sukatan po niya sa pag may mayaman ka pala, bagong sasakyan mo, mas blessed ka, mas malalim ang mo. No, hindi po totoo yun. Maaring blessed tayo ng Lord, pag huwag niyong gagawing sukatan yan, na ikaw ay malalim sa espiritual. Marami po sa church na mayayaman, maraming pera, pero yung iba hindi malalim sa espiritual. Hindi nga makapag-tithes Hindi sila malalim sa espiritual. Kaya nga po, we don't compare ourselves with ourselves. Amen. James 3:15-16. Bakit? Sabi po ni James, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. It is not wise, sabi po ni Paul, to compare yourselves with others. Nakasama mo, ang sabi po ni Paul, such things, sabi po ni James dito, are earthly, unspiritual, and demonic. Makademonyo. Ang merong mga selos or jealousy, envy, na pagiging selfish mo, it's demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Kapag may jealousy, tsaka alam niyo po itong mga pamilya ko, dalawang ate ko nagtatrabaho po sa hospital. More than 25 years na po itong nurse. More than 25 years na kapin ka rin. Pag tuwing umuwi siya, I thank the Lord sa amin pong magpapamilya, wala po yung, hoy, tako, wala akong makanin. Hoy, tako, wala akong makanin. Yung iba, siping yang bale, o tako, wala akong makanin yan. Siping ka mong bale, dintang-itang siping mong bale na maka-abroad. Magtampo ka, may kaya abroad siya mo, naniyakayabang. Uling ala ka mong chocolate, lamaran. Di ka kayang mag-abroad. Kapag merong jealousy at sa pamilya, merong inggitan, merong disorder, and what? Evil of every kind. Evil of every kind. Napapansin niyo ho ba ito sa ilang pamilya? Yung po, halimbawa, nagagawan po ng lote. Nagagawan ng lupa. Pati lupa sa paso, pinagagawan. No? May disorder. Bakit? Nung nag-asawa siya, inuuto siya ng demonyong asawa niya. Hayali, panganay ka, dapat kaya kayang bali. Yung metong naman, hayali, bunso ka, dapat kaya kayang bali. O anong nangyari? May selfish ambition, may jealousy. Ngayon, merong disorder at merong evil of every kind. At kung ikaw ay Kristiyano, hindi lang magpapabagal yan sa takbuhin mong Kristiyano, mawawala ang pagka-Kristiyano mo. Mawawala ka sa takbuhing Kristiyano. Amen. Kaya, halimbawa po, kung gaano makalaki yung lupa, huwag niyo nang pag-awayin po yan na mirasko pa kayong korte. Magkakapatid kayo, nagdidemandahan dahil sa isang lupa.
Pare-parehong Kristiyano. Mga mate kayong murin, kwapo yan. Si Abraham, nung pinili ni Lot yung magandang lupain, hindi sinabi ni Abraham, alam mo, ikaw salot ka lang, sampid ka lang, sumama ka lang sa akin, kaya ka umasenso. Pero sabi ng Lord, pumunta si Abraham, hindi develop po yung Pero sabi ng Lord, lahat ng nakikita mo yan, ibibigay ko sa'yo. Yun pala ang promised land. And then, develop po ng Lord. Kapag ikaw ay nagparaya, katulad ni Abraham, pagpapalain kang katulad din ni Abraham. Very rich in livestock, in silver, and gold. Amen. Ala nang mag-amen. Nung balo mo, pastor. Yako kasing dakalapit pagawakin bale. Yako kasing mamayad amilyar. Yako kasing makanini. Praise the Lord. Ikang biblesa ng Ginoo. Amen. Pero wag mong yun na parang ikaw na yung bida. Amen. Na kino-compare mo na yung mga pinaghirapan mo. Minsan po, alam po ng misis ko to, meron kaming alam na nakapag-abroad lang, sinasabi niya, ayaw niyang tulungan yung pamilya niya. Dahil sabi niya, pinaghirapan ko kanya, bakit ko sila tutulungan? Kagulat-gulat, actually po. Kagulat-gulat po, nakalimutan niya na yung kanyang lakas, yung kanyang favor, galing kay Lord. Kaya siya napunta ng abroad, favor ng Lord. Kaya siya nakakapagtrabaho, kalakasan na binibigay ng Lord. Same thing with all of us. Hindi po tayo dapat nagiging makasarili. Hindi ka lang mawawala sa linya ng iyong karera, kundi mamamatay pa ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay makasarili. Amen. Lahat ng binago ng Lord, magsabing amen. Amen. Lastly, number 3. Run the race without baggage, meaning learn to forgive quickly. Alam niyo po, iba dapat yung point number 3, pero sabi ng Lord, yan ang ilagay mo. Malaking bagahe yung merong sama ng loob, pero sinasabi niyang Kristiyano siya. So, 2026 na, nung ka pa magpatawad, kapatad. Alam niyo po, kahit hindi ko pa umpisahin to, ganito lang. Hindi ka nagpapatawad para sumarap yung buhay ng tao na nagkasala sa'yo, na nananakit sa'yo. Nagpapatawad ka, una, dahil utos ng Diyos. Kristiyano ka. Pangalawa, para ikaw ay lumaya, sumarap ang buhay mo. Hindi masarap yung meron kang hawak-hawak na unforgiveness, bitterness, grudges. Amen po ba? Kaya nga po, ito po'y para kang nagbubuhat ng mga bato sa backpack mo. Ang bigat-bigat. Amen. Kapag alam niyo po yung mabigat na bag, kahit anuman laman na niyan, sa ilang oras mong bit sa pagbabiyahe nyo, pag tinanggal mo, ang sarap ng pakiramdam, di ho ba? Parang ganun po ang pagpapatawad. Pag binaba mo, sinuko mo na yung unforgiveness mo sa Lord, gagaan ang feelings mo. Amen. Sabi po sa Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Ano po tinuturo ni Paul dito? Kapag nagalit ka, huwag mo hayaan magkasala ka. Magkakasala ka kapag yan ay pinatagal mo, do not let the sun go down. No, ngayon galit ka lang. Pero pag pina-overnight mo yan, bitterness na, unforgiveness na siya. Tapos, higit sa lahat, meron ng foothold ang diablo sa'yo. Sumasakay na ang diablo sa'yo. Kaya nga, kapag nagsasalita yung taong merong kasama ng loob, eman tutoy sa sadyanan niya. Eman kayan. Kahit wala mang ginagawa yung tao sa'yo, yung demonyo, susut-sut-tsakya ka. Plastic lang yung taong yan. Diba? Natinya ka ng bayong sakyan. Baldugan niya mo. Bakit? Masama ang loob, mainggit siya mo. Meron na siya ng unforgiveness, meron pa siyang sakit. Anong sakit? Inggititis. Ang hirap pong nito. Kaya nga sabi sa ating third point, learn to forgive quickly. I remember, kasama ko po si Bishop dito. Dahil may mga dinisiplina po tayong mga member po natin dito sa church. Yung mga kapatid po nila, nag-online kay Bishop, tapos nandun ako, tinawag ako ni Bishop. Pinag-akusuhan po ako
Sino ka ba? Ba't ganyan na? Dahil hindi po nila ako nadatnan. Pero magkakilala po kami kasi nagkasabayan po kami sa ministry dito. Alam niyo po, sabi ko, yun naman balo yung milyari, bakit makanini ingkay? Yun kasi balo. Pakibaluan yung masalesa, sabi ko ganun. In other words po, ang sasakit na pinagsasabi po nila, no, buti nung alam na ni Bishop, napapatulan ko na, nag-iiba na po yung tono ko, pinapatulan ko na po. Sabi ni Bishop, sige ako na kanya. Tumayo po ako, sabi ko. Sabi ko, Bishop, alam nyo, Bishop ako, kung di nyo po yan, dati ka makakatigib po yung mga yan na mga salita na hindi pa po nila narinig ka ako sa isang pastor ka ako. Buti na lang hinawat nyo. Ano po yun? Ano natin? Prayer meeting, Wednesday. Afternoon, umuwi po ako, sabi ko, Lord, ayoko na. That I chose to forgive. Nung gabing nag-attend po ako, magaan na po ang pagganap ko. Bakit? Dito nyo po malalaman kung paano dapat magpatawad. No? Ang sabi po ng Hebrews 12:15 muna, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Magbantayan kayo para hindi lahat ay maano po yung grace ng Panginoon. Na mawala sila sa grace ng Panginoon. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you. Ano po yung anong bitterness? Poison po siya. Magbantayan kayo na yung bawat isa. Alam niyo po, bakit? Corrupting many. Kapag merong isa na masama ang loob, hindi po yan magsasalita ng totoo. Maninira ng kapwa po yan. Kaya po mga pastor, sanay na po kami sa mga paninira. Yung mga engot naman na walang discernment, walang wisdom, maniwala la kagad. Tumatayo ka sa pulpito, buong council, ganun ang gagawin. Kasama si Bishop, maniniwala naman kaagad. Kaya may mga iba pong umalis ng church. Nang damay po sila dahil sa sama ng loob. Because of what? Bitterness. It defiled many during that time. May kakilala nga ako po dito sa ilang CU. Sabi po niya, daw sa atsuka pa Calvary, kanyang makanyan. Dapat segot mo. Yung Diyos ng Calvary, may biyaya. Bakit kumako? No. Kayo po, kapag meron pong nagsalita sa inyo ng sama ng loob, huwag kayong maniniwala kaagad. Marami po sa atin ngayon, agad tayong naniniwala. Mga uto-uto. Hindi marunong mag-isip. Agad naniniwala sa mga sumbong-sumbong. Nung panahon po natin, sa panahon po namin, pag nagsumbong ka sa magulang, makinanyanan kay. O siguro, ating kang gewang ngayon masanting. Binuga na akong teacher eraser ng teacher ko. O siguro mahingi ka. Pero ngayon, yung mga magulang, yung teacher ko, yung grades ko parang hindi tama. Tara, sugurin natin yan. Experience po namin yan sa Bright Star. Nakikipagtalo dahil sa grades. Bakit yung grade ng anak ko kulang ng 0.001? Gagaling nang mag-compute. May mga ganyan. Huwag ho kayong basta-basta maniniwala po. Amen. Kung minsan masakit, totoo na, nung panahon po namin, totoo na yung sumbong mo, pero hindi ka pa rin pinapaniwalaan kasi ano po yun tama po yun kasi hindi ka dapat naniniwala sa basta sumbong, lalo na kapag sama ng loob. Yung taong masama ang loob, hindi po niya sasabihin kung anong mali niya. May nagsabi na sa inyo, masama ang loob ko sa anong yan, kasi ganyan-ganyan. Kasi ako, ganitong ginawa ko, ganyan-ganyan. Sinabi ni Ita, alina yung nasabihan. Ang sasabihin niya, paninira, kasi makantayan, makanyang ganyan. Meron pa hubang ganito dito sa church? I hope wala na po. Amen. Kung babasahin niyo po, hindi ko na lang lagay sa 1 John. I think 1 John chapter 2. Yung daw pong murderer, yung daw pong, if you hate your brother, you are a murderer. And no murderer has eternal life in them. Huwag kayong maniwala sa one save, always save. Meron kang sama ng loob and forgiveness, save ka pa rin. Hindi. Sabi ni John, kung meron kang sama ng loob, parang pinatay mo na yung kapwa mo at walang mamamatay tao na galit sa kapwa niya na merong eternal life. Ayan po, 1 John 3 pala. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Kung kinamumuhian mo lang, kahit po yung, atsuna na naman niya mo, you are hating your brother nun. Bukas na ako mag-attend at chupalayin. Pa-attend ka pa mo, pero ating kang hatred.
Anong sabi po dyan? And you know that no murderer has eternal life residing in him. O sabihin niyo po kung merong once saved, always saved. Mamuting-muting lang rin once saved, always saved rin, demonyo lang. Meron kang sama ng loob, papapasukin ka sa langit, hindi po sabi dyan, wala kang eternal life. Sinong may sabi? Si Pastor Manny? Hindi po. Salita ng Diyos. Huwag kayong maniniwala sa once saved, always saved, na kahit may sama kayo ng loob, ligtas kayo. Tahimik ang Calvary. Amen po ba? Amen. Kaya anong solusyon? Colossians 3:13, make allowance. Pag meron kayong allowance, anong gusto nyo? Maliit o malaki? Malaki. Lalo na po sabi diyan, make allowance for each other's fault. Yung PC ninyo, yung pasensya, palakihin po ninyo. And forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Alam niyo po, tandaan niyo po ito. Ulit-ulit po natin sinasabi ito every time kapag ang topic po natin about forgiveness or unforgiveness. Ang pagpapatawad, hindi po yan paglipas ng panahon. Wala sa Bible nun. Meron na ako mga disciple po, tinuro po ang unforgiveness at forgiveness sa kanila. 30 years, after 30 years, nakita pa rin niya yung taong kasamaan po niya ng loob, masama pa rin ng loob niya. Akala niya, paglipas ng panahon, wala na. That is not true kasi walang verse sa Bible kahit isa na kapag lumipas na ang panahon, hindi na masama ang loob mo. Siguro, nakakalimutan mo lang kahit hindi. Pero kapag nakita mo siya, marerefresh na naman yung sama ng loob. Ang forgiveness po is by faith. That is Bible. Forgiveness is by faith. Luke 17:3-6. So watch yourself, sabi po ng Panginoon, if your brother or sister sins against you, rebuke them. Kapag daw nagkasala ang ating mga kapatiran, tayo ang magsosorry? Hindi, rebuke them. Pero anong ginagawa natin? Sige, magsorry na ka, diyan alway kang magkamali. Marakal kaya katamula, maran, alaya kang Bible. But sabi ko nga nung minsan, ba't kung magsorry, wala na ako manggawa kaya? Ang sabi ng Bible, kapag nagkamali yung mga kapatid mo, brother or sister, rebuke them. Hindi sinabi diyan, magsorry ka na lang para okay na. Kasi ang totoo doon, ba't ka magsosorry? Wala kang dapat ipagsorry. So walang ipapatawad sa'yo. Dahil hindi ikaw ang nagkamali. Rebuke them, and if they repent, forgive them. Yun naman po yung ano doon. Patawarin mo sila. Hindi yung ikaw yung humingi ng tawad. Actually, kahit hindi sila humingi ng tawad, patawarin mo pa rin sila. Amen. Para ikaw ay maibsan, magaan ang paglalakbay mo. If they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you, saying, I repent, you must forgive them, sabi ng Panginoon. Yung minsan ka lang saktan ng isang tao sa isang araw, ang sakit na po yan. Parang magtatagal na po ng buwan, years. Pero ito, sabi ng Lord, kahit 7 beses kang saktan sa isang araw, humingi ng tawad, patawarin mo. Anong sagot ng mga disciples sa mga apostle? Verse 5, increase our faith, Lord. Hindi namin kaya dahil. Anong sagot ng Panginoon? He replied, if you have faith as small as mustard seed. Kung meron kayong pananampalataya, maliit pero buhay. Kasi po yung seed na mustard seed, buhay po yan. Pag tinanim mo, nabubuhay, lumalago. Kaya kahit maliit, kung sinasabi mo malaking pananampalataya mo pero patay naman, walang silbi. Sinasabi ng Lord dito, kahit maliit ang pananampalataya mo pero buhay, ang sabi po dyan, you can say to this mulberry tree, i-compare yung unforgiveness, yung bitterness, sa mulberry tree. Sabi po dyan, pwede mo sabihin sa mulberry tree yan, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Bakit ito ang illustration ng Panginoon? Dahil ang mulberry tree po, una po sa lahat, ang ugat po niya ay napakalalim. Mas mayabong pa sa kanyang mga sangat, dahon. Parang bitterness. Napakalalim po. Ang hirap pong ma-uproot. Pero kung meron kang pananampalataya, be uprooted. Para yung ginawa ko po, yung kwento ko sa inyo kanya, Lord, I choose to forgive. Babagutan ko kung nano man yung sakit kong loob. And it will obey you. It's by faith. Kung minsan nandun pa yung feelings, but we do not live by feelings or by sight. We live by faith. Lord, nagpatawad na ako. I do believe pinatawad ko na siya. By faith, nagpatawad na ako. Ano pa po yung mulberry tree? Yung mulberry tree, ang bunga po niyan, parang ang sarap tignan, pero pag kinain mo, ang sama po ng lasa. Para po yung taong merong bitterness.
pa-smile sa'yo, pero sa loob po niya, mapait po. Smile sa'yo, kaya gagan ko tataas yung kilay, gangala na yung kile. Andiyan kahit yung kilay niya, tatuya mo. No? Ano pa ho? Yung mulberry tree, yung kahoy po niyan, during Bible times, ginagawa pong kabaong yan. Titingnan niyo po, ang galing po ng Lord. Hindi po siya gumagawa po ng ilustrasyon na basa, tayo, pag nagsalita, parang wala lang. Ang Lord, every word, merong meaning. May mga deeper meaning. So parang, ang mulberry tree, pinaggagawa po ng kabaong. Ano pong kabaong? Ang ganda-ganda sa labas. Pero sa loob, merong nabubulok na bangkay. Ganyan po ang unforgiveness. Pero kahit ganyan siya, sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya, small as mustard seed, at inutusan mong ikaw na unforgiveness, ikaw na sama ng loob, pinapalayas kita sa puso ko sa pangalan ni Jesus at mawawala po yan. Ngayon, parang nandun pa yung feelings, sabihin mo, I live by faith. Ang pananampalataya ko, nag-release na akong forgiveness, nag-release na ako. And feelings will obey you later. Kapag hindi agad-agad. Amen po ba? Huwag kayong maniwala sa feelings. Kung minsan feel nyo, galit pa kayo. Pero if you forgive by faith, believe na kayo ay malaya na. Amen po ba? So remember this, forgiveness sets you free. Magaan ang dalahin mo, magaan ang takbuhin mo kapag ikaw ay nagpatawad. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. So let us review po, run without baggage, never compromise your faith, avoid comparing yourself, learn to forgive quickly. Ito pa po, last verse po. Kung minsan marami tayong problema, dalahin sa buhay na nagpapabagal sa atin. Lalo na kapag hindi natin alam ang gagawin natin. Ang sabi po na 1 Peter 5:7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ano man po yung dalahin po ninyo ngayong gabing ito, ano man po yung mga bigatin nyo sa gabing ito, ano man po mga problema natin, ano man po yung mga kirot natin sa mga katawan po natin ngayon, ibigay natin sa Lord. Why? For He cares for us. Merong malasakit ang Diyos. Siya ang tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen? So, ibigay po natin lahat sa Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal